Tinututulan ng ilang grupo ang plano ni President-elect Rodrigo Duterte na ibalik ang parusang kamatayan. Balak pangaraw ng susunod na Pangulo na bitayin ang hanggang sa 50 convict na mga karumal-dumal na krimen kada buwan. Pero pagkontra ng ilang grupo, bukod sa hindi raw nakapipigil ng krimen ng death penalty, mas mainam umano ang rehabilitative justice. Makibalita tayo kay Tek Ocampo. He articulated on death penalty, saying that it will be a strong deterrent if we will be hanging about 50 a month. Ang pagbabalik ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng pagbitay ang isa raw sa mga panukalang gustong unang may pasa ni President-elect Rodrigo Duterte. Ayon kay Quezon Representative-elect Danilo Suarez, paniwala niya sa binubuong supermajority sa Kamara, hindi raw malayong may pasa ang pagbabalik ng death penalty sa loob lang ng 3 buwan. Tila hindi rin malayong may pasa ito sa Senado ayon kay Senador Coco Pimentel na siyang matunog na magiging susunod na Senate President. Ang plano ng President-elect na buhayin muli ang death penalty mariing tinututulan ni Aling Dali. Di niya tunay na pangalan na miyembro ng samahan ng mga pamilyang may kaanak sa death row. Nagmamakaawa po kami na sana po wag na pong ibalik yung parusang kamatayan kasi po pinuputol po nito na makita yung mabuti na nasa loob ng tao. Pinuputol na po nito na ang tao ay makapagbagong buhay. Ang asawa ni Aling Dali, sinintensyahan ng bitay sa kasong kidnap for ransom noong 1998. Pero ibinaba ang parusa sa habang buhay na pagkakakulong nang lagdaan noong 2006 ni nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Republic Act No. 9346 na nagsuspinde sa pagpapatupad ng death penalty. Parang isang bangungot kasi yun na parang ayaw na namin balikan. Yes, the psychological effect is that you're creating a culture of violence. So, mag-accelerate yung violence. Ayon sa isang political analyst, mas mainam umanong i-rehabilitate ang isang tao kaysa tapusin ng parusa ang kanyang buhay. Kung rehabilitative yung hustisya, may pagkakataon na baguhin yung ilan sa ating mga kababayan na maaaring nakagawa ng kamalian. Kasi ang problema sa death penalty, irreversible ito. Patunay raw rito ang mister ni Aling Dali. Isa siyang pastor sa loob, nakakilala sa Diyos at nag-aral po siya ng painting. Ay naman sa Commission on Human Rights, hindi na patunayang deterrent o nakapagpipigil sa krimen ang death penalty. May mga pag-aaral pa nga raw na nagpapakitang tumataas ang mga karumal-dumal na krimen kahit may parusang kamatayan. Sa buong mundo, mahigit 100 bansa ang tumigil na sa pagpapataw ng death penalty. Halos 60 bansa na lang ang meron pa rin ito. Kabilang naman sa 12 nagpapatupad pa rin ng bitay bilang death penalty ang mga kapitbansa natin sa Southeast Asia na Malaysia at Singapore. Certainty of arrest, you will prosecute them. Okay? Swift prosecution. No? In other words, hindi yung tatagal yung pagpo-prosecute. And then, makukulong. At effective yung pagkakakulong mo sa kanila na hindi sila makakatakas din sa loob. Ito yung dapat na tignan. Ang mga Pilipino, hati rin sa pagpapataw ng parusang kamatayan. Okay lang doon siguro. Kasi mabigat na kasalanan yun eh. Gumawa ka ng kasalanan na hindi karapat-dapat. Wala po tayong karapatan na kunin ang buhay ng kahit sino man. May punishment naman po para sa mga cases na ganon. Tek Ocampo, GMA News.